Welcome mga brothers sa ating motorcycle preview. Ngayong episode mga brad, pag-uusapan natin ang parating na maxi scooter ng Rusi, yan nga ang Force 150. Bago nga pala tayo magpatuloy mga brothers on the wheel, kung nais nyo pong suportahan ang ating YouTube channel, huwag nyo pong skip ang ads. At kung dito naman kayo sa Facebook nanonood mga brothers, i-share nyo na po ang ating episode para sa konting suporta. At dahil dyan, maraming salamat na agad. Pinakita na ito mga brothers ng Yinggang Motors sa Canton Fair diyan sa motorcycle show sa China. At ito meron na ngang emblem ng Rusi. Makikita nyo naman yung emblem niya dyan na letter R na napaka-premium ang design. Pagka tinignan natin itong scooter na ito mga brothers, very modern and sporty vibe ang kanyang pagkakadisenyo. Pagka nakita nyo yung front facing niya, very aggressive yung kanyang muka. And then yung side profile niya naman, mapapansin mo na kagad na isa itong cruiser na scooter. At pag titignan naman natin yung kanyang rear portion mga brother, medyo matulis. Kaya naman napaka-aggressive nito at sporty look tignan. Samahan pa yan ng matulis na grab bar. Well, punta tayo sa kanyang front facing. Meron itong non-adjustable na windshield. So, ang ganda ng pagkakadesign niya kasi meron pa siyang nakasupport na parang plastic dyan sa baba na matulis hanggang dyan sa pinaka chest ng scooter. Pagdating sa baba, makikita nyo na yung kanyang agresibo na projector lamp. Tapos sinamahan pa yan ng masungit na daytime running light. Yung turn lights niya mga brother, nasa babang portion niya na LED na rin. Tapos ang kanyang front suspension ay gumagamit ito ng conventional telescopic fork. Naka-front disc brake na rin tayo rito mga brothers, and may features na rin ito ng combination braking system. So meaning, pagka pinreno mo yung likod na preno, sumasama ng around 40 to 30% yung harapan. Ang tire size natin dito mga brothers sa kanyang front tire is 110 by 70 at 13 inches wheel mag. Siyempre pa mga brad, naka-tubeless na rin ito. Dito sa likod mga brothers, makikita natin na meron siyang dual shock na adjustable sa kanyang rear suspension. Upright na rin yung muffler nito, so mabisang mabisa o hindi ito basta-basta titirik pagka pinasok natin sa mga mabababang baha. Makikita nyo rin yung kanyang rear fender dito na may kahabaan na rin, so naka-extend na rin, so hindi basta-basta maputik itong motor na ito pagka minaneho nyo sa tag-ulan o sa mga mapuputik na lugar. Meron pa nga sariling ilaw ang kanyang plaka at syempre yung nagustuhan ko rito yung kanyang maangas na taillight. At ang kagandahan pa rito, yung kanyang turn lights is mismong nasa assembly na rin ng taillight, which is nagbibigay modern look dito kay Force 150. Kung titignan naman natin mga brothers yung kanyang side profile, obvious naman kagad na meron itong 2 position pagdating sa kanyang tapakan mga brad. No? Meron tayong standard and put forward. Obvious naman kasi sa itong maxi scooter. Yung tangke ng scooter mga brother mismong nandyan na rin sa gitna o nasa mismong floorboard na merong capacity na 9 liters. So malaki-laki na rin para sa isang maxi scoot na 150cc category. Pagdating naman dyan sa handlebar niya, meron siya mga basic switches and of course yung kanyang colored digital display mga brad. Ayan, so basic lang naman makikita nyo dyan, left and right, high beam, no? Engine check. So good thing meron siyang clock, RPM, engine temperature, no? Fuel meter, speed meter niya, and also yung odometer mo, no? And then ang kanyang seat height mga brad umaabot ng 790 millimeter. May kataasan na rin ito, no? Parang same lang din ng Adventure X 150 at meron itong ground clearance 140 millimeter. So mataas-taas na rin para sa mga kalsada dito sa Pilipinas. Alright. So mga brad, kung pag-uusapan natin ang makina nito, meron itong 150cc na cylinder. Siyempre naka-water-cooled na rin ito dahil ito merong 4 valves, no? Siyempre pa naka-CVT automatic na ito dahil isa itong scooter. At hindi nyo natatanong mga brothers, same lang sila ng makina na ginagamit nitong Adventure X 150 nila na nakaraang inilabas ng Rusi. So meron nga itong power na 14.6 horsepower at 8,000 RPM. At kaya naman itong umarangkada ng 14 Nm of torque at 6,750 RPM. Ang compression ratio nito mga brothers, siyempre may naka-liquid cooled na ito. So pumapalo ito ng 11.0 is to 1. At meron siyang borrowing stroke na 57.3 by 57.9.
Naka-fuel injected na rin to mga brothers, so kahit papano meron tayong mararamdaman dito na kalakasan sa makina, at the same time may katipiran na rin ito pagdating sa gasolina. Naka-Euro 4 ito mga brothers, kaya naman pasok na pasok ito sa compliance dito sa Pilipinas. Alright! So mga brothers, isa na namang kaabang-abang na motorsiklo na magmumula sa kumpanya ng Rusi Motorcycle, yan nga ang Porsche 150. Siguro sa presyo baka hindi ito maglalayo sa kapatid niya na si RFI 175. Siguro maglalaro lang ito mga brothers ng around na 90,000 to 110,000 pesos. At kung ganun nga mangyayari mga brothers, mag-comment naman kayo ng yes kung nai-excite kayo dito sa bagong Maxi Scoot ng Rusi. Ito nga yung Porsche 150. At hintayin nyo po ang ating full walk-around review and hopefully matest ride po natin ang motorsiklo na ito, no? At ang iba pang mga motorsiklo ng Rusi. So paano mga brothers? Ito muna ang ibibigay ko sa inyong impormasyon patungkol nga dito sa bagong Maxi Scooter ng Rusi. Yan nga ang Porsche 150i. So mga brothers, maraming salamat. Ride safe and cheers!